Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan sa iyong puso. Magkakaroon ng masayang paglilingkod sa kanyang banal na gawain. At patuloy na pagkakaroon ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng ating mga viewers mula sa Bulacan, Iloilo, ganun din sa Kidapawan, sa Davao, sa Jensan, sa Nueva Ecija, ganun din sa Cavite, sa Ilagan, sa Iligan, at saka sa Misamis, sa Lipa, ganun din sa Mindoro, sa Romblon, sa Bataan, ganun din sa Calamba, sa Pasig, sa Marikina, sa Bicol Region, sa Benguet, sa Bataan, ganun din sa Enlac, Nevac, or Envac, at saka Nelac. Ganun din sa may baybayin, sa Chicago, Cyprus, Palau, California, Texas. Ganun din sa Singapore, sa Jeddah, sa Japan. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, pagpapalain kayo ng ating Panginoon Diyos na may-ari ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat sa comment section. Dumadami ito at binabahagi ito sa iba't ibang paraan ang programang ito. At dito namin nakikita kung saan ito nakakarating, sino-sino ang mga nagko-comment dyan at binibigyan pansin at pinapanalangin namin ang bawat isa sa inyo. At dito namin nakikita, nagpapalakasan ang bawat isa sa atin, sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, ang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Maganda naman po, Pastor Ray. At mula po sa opisina ng Manila Adventist College, Behavioral Formation Office, ay maligayang pagbati po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid na nagsusubaybay at ganun din sa ating opisina sa Asia Association of Clinical Pastoral Education. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, sa maraming banal na binubukulan ng buhay, narito po ang iyong mga lingkod, mag-aaral ng iyong mga salita. Nawa po ay magsalita kayo sa amin, na ang karunungan ay sumasa amin at sa pamamagitan ng presensya ng Banal na Espiritu aming maintindihan ang iyong mga salita. At ganun din may isa kabuhayan upang magkaroon ng transformation at pagbabago at paglago ng aming buhay at pananampalataya sa inyo. Magpapalain ng bawat isa at patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pag-aaral natin ngayong trimestre, magmula ng Oktubre hanggang sa Disyembre, ay may mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Dito natin maunawaan kung sino ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa aklat ni Apostol Juan. At ano ang kanyang mga turo at ang kanyang mga ginagawang mga kababalaghan o kanyang mga hiwaga na kanyang mga salita at ang kanyang mga aral tungkol sa kaligtasan na may kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Subaybayan mo ito, kaibigan, sapagkat ito'y nagbibigay sa iyo ng pagpapakilala ng lubusan kung sino ang ating Panginoong Hesus dahil siya'y malapit ng darating. Kaya ang pangatlong paksa na ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na ang backstory o kaya ang paunang salita. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Juan 1:1 na ito po ang sinasabi, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Napakagandang itong pag-aaralan, kaibigan. Sapagkat ngayong linggo ay pag-aaralan natin kung sino ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Ayon sa sulat o aklat ni Juan, na isa sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Ano ang kanyang patutuo ni Juan tungkol sa katayuan ni Hesukristo ayon sa banal na kasulatan? May 3 punto upang i-summarize natin at buuin ang leksyong ito ayon sa banal na kasulatan. Ang 3 ito ay 3 L. At ang unang L dito ay Jesus is the life. Pangalawa ay Jesus is the light.
Ang pangatlo ay Jesus is love. Aming tatalakayin ito. Unang-una, si Pastor Salo ay ipapaliwanag sa atin kung ano ibig sabihin na Jesus is the life. Pastor Salo, ano ibig sabihin nito? Maraming salamat, Pastor Ray. Napakaganda po ang presentation ni Juan dito tungkol sa Jesus is the light. Ating mapapansin dito, Pastor, na ipinipresenta ni Juan yung light, Jesus as light, in contrast with what we call philosophical concept ng mga Grego. Na para kay Juan, Buhay, Jesus is the life na siya ay literal, tangible, at literal event that can be verified in the prophecy and history. Ibig sabihin, yung pagiging literal na si Kristo ang buhay ay makikita mo sa propesiya, makikita mo rin sa history, mahahawakan mo at literal talaga siya. Pero pinapakita din ni Juan na si Kristo bilang salita ay unique. Ibig sabihin niyan, wala siyang katulad. Nag-iisa lang siya. Sa Grego nga, ang tawag diyan, monogenes. Wala siyang katulad. Now, tingnan natin, basahin natin muli ang Juan 1:1 hanggang 3, Pastor. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Titingnan natin dyan, Pastor, na meron diyang dalawang simula. Yung unang simula na binabanggit dyan, yung simula ng walang pasimula. Ano bang ibig sabihin niya ng simula ng walang pasimula? In the biblical language niyan, Pastor, ang ibig sabihin niyan, yan yung tinatawag na eternity of the past. Na ang ibig sabihin na itong salita na ito na tumutukoy kay Kristo, He was existing already from the eternity of the past. Bago pa ang pangalawang simula na binabanggit ng versikulo 3 dyan sa 1:1, na tumutukoy sa creation time, nandoon na ang tinatawag nating berbo o salita na si Kristo mula pa sa walang pasimula. Eternity of the past. Pangalawang punto dyan. Dahil siya ay nag-exist na mula pa noong walang pasimula or eternity of the past, before the creation of anything, He was also the creator of life or the giver of life. Makikita natin yan sa versikulo 3. Kaya nga, sa talata na binabanggit ni Juan, ito, Pastor, ay meron ding kahawig or the same na konsepto na sinasabi si Apostol Pablo. Tingnan natin ang Kolosas, Kapitulo 1, mga talatang 15 at 16. Ano pong sabi diyan? Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at para sa Kanya. Siya kamo, siya ang image sa English niyan, larawan ng Diyos na hindi nakikita. Meron diyang napakahalagang punto, Pastor, na yung sinasabing panganay. Masabi kasi ng iba, dahil siya ay panganay, ginawa siya nilalang. Pero kung titingnan mo, Pastor, ang context dyan, ang context ng pagiging panganay ay hindi ibig sabihin na siya ay may pinagsimulan. Kundi that is in the context of authority. Especially in the Hebrew culture, Pastor, napakahalaga kung sinong panganay, siya yung may authority. Pero hindi lahat sa lahat ng pagkakataon. Isang halimbawa niyan, si King David. Hindi naman siya ang panganay, pero siya ang naging hari, siya ang may authority. Kaya, anong prueba na ang context dyan ay hindi chronological, kundi authority? Hindi yung pagkasunod-sunod. Hindi yung pagkasunod. Tingnan mo ang verse 16. Ang sabi dyan, verse 16, ulitin mo nga.
Sa Colossus verse 16, sabi, Colossus verse 16. sapagkat sa pamamagitan niya, Sa pamamagitan nilalang niya? ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Sa pamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, kung sa pamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay, exempted siya, hindi siya kasama doon sa mga nilalang. Kasi nga, siya ay sa pamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay. Punta ka sa chapter 2. Punta ka sa chapter 2 sa Colosas. Ano bang sinasabi ni Pablo tungkol kay Kristo sa Colosas 2:8 at saka 9? Kaya't mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Yung kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan, naninirahan kay Kristo. Kaya dito pinapakita ni Juan, mga kaibigan, na kailangan tayong mag-ingat. Bakit? Sapagkat sa presentation ng mga philosophy, iba dito, ang philosophy abstract. Pero dito, sabi ni Juan at saka sabi ni Pablo, si Kristo ay kakaiba, tangible. Hindi natin makita ang Diyos, pero kung gusto nating tumingin kung anong itsura ng Diyos sa katawan, titingnan natin si Kristo. Now, isa pang punto, Pastor. Sa mga Hebrew, napakahalaga ang tinatawag na light. Yan yung i-discuss natin pangalawang punto. Sa mga Grego, yung knowledge, yung kaalaman. Sa mga Roman, yung glory of the Roman Empire, yung mga edifice nila. Now, pinapakita dito ni Pablo, kung titingnan natin ang 2 Corinto 4:6, na yung knowledge, yung light, yung glory ay isinamarize sa katauhan ni Kristo. Pakibasa daw, Pastor. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Sa mukha ni Hesukristo, nandyan ang liwanag. Nandyan ang kaluwalhatian. Nandyan ang kaalaman. Yung hinahangad ng mga Grego na kaalaman. Yung hinahangad ng mga Hebrew na liwanag. Yung hinahangad ng mga Romano na glory in their pursuit of everything is summarized in the face of Christ. So napakaganda ang presentasyon ni Juan dyan. Kaya nga, tungkol sa buhay or life ng ating Panginoon Hesus, maliwanag ang binanggit ni Juan sa Juan 1:4. Anong sabi niya dyan, Pastor? Nasa Kanya ang buhay. Sa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang buhay, ilaw ng mga tao. So kung nasa Kanya ang buhay, ang ibig sabihin niyan, Pastor, mga kaibigan, mga kapatid, na yung buhay na nandyan kay Kristo, ang Kanyang buhay is original. It is underived. It is unborrowed. At hindi yan ginawa, kundi distinct na siya ay buhay, siya ang may-ari ng buhay, siya ang nagbibigay ng buhay, because God in the person of Christ is the only being, Pastor, in the universe that the existence of His life is within Himself. God is the only being in the universe that the reason of His existence is within Himself. So maliwanag po ang presentasyon ni Juan, mga kaibigan, that the Word existed before the beginning of Genesis. And it is known sa theological language na eternity of the past. At dahil siya nag-exist na in the eternity of the past, kasama siya ng Diyos Ama. At hindi siya nilalang, siya ang manlalalang. And in all pursuit of knowledge, light, and glory, it is found in the face of Christ Jesus. Kaya napakaganda po ang presentation ni Juan na itong salita na ito ay nagbibigay sa atin ng buhay. Sa kapanahon na natin, kung sakali mang tayo ng lulupay-pay, Pastor, ay ating makita
na si Kristo ang nagbibigay ng buhay. Mhm. Sakaling meron kang mga pagsubok at parang walang kabuhay-buhay ang iyong buhay, at tumingin tayo at maranasan ang pagmamahal ng ating Panginoon Hesus sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay. Nawa ang salitang yan magbibigay sa atin ng pag-asa. Napakaganda na ang buhay na ito ay si Kristo Jesus. Aha. Kaya nga sinabi niya ay ako ang buhay, ako ang daan. Aha. Ganon din ako ang ilaw. Ah. Kaya wala na tayong hahanapin pa. So kung nasa Kanya ang buhay, kung sino mang mananampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay. Oo. Oo. Ang isang issue dyan, Pastor, kung ibibigay natin, kung kagaya ng sinasabi na iba, na si Kristo ay nilalang, at siya ay may simula, paano siya Ayun. mag-exist sa panahon ng walang pasimula? Oo. Oo. Kaya problema dyan. Kung gagawin mo siyang may pasimula, doon sa sinasabi ng Kulosas na siya ang panganay. Napakaganda nga ang sinabi dito na si Jesus ang eternal word. Yung sinasalita, sinasambit nung una, pagdating ng panahon, naging katawan siya Aha. at nakita na, Nakita nahawakan na. Ah. Ito na yung kalwalhatian ng Diyos na siya, sinasabi dito, siya yung nasa pasimula. Oo. Oo. Tapos makita Oo. natin, Pastor, yung chronological presentation Mm. na hindi lang siya biglang dumating na walang pasubali, kundi sinasabi na ng mga propeta noon pa. Oo. Okay. Sinasabi na, at ito ngayon siya, ito yung salita na dumating na. Ang iba ay philosophy lang ang kanilang paniniwala, pero kay Juan hindi. Hindi siya philosophy lang. Ma-verified mo siya in prophecy, ma-verified mo siya in history, at siya nakasama talaga nila. At sila ay naging witnesses ng salita na ito. Napakahirap na sabihin mo na si Jesus ay isa siyang nilalang. Aha. Oo, tao nga siya. Pero mayroon siyang pagka-Diyos. Mahirap mong i-decipher o maintindihan yung sinasabi niya ni Jesus na bago pa si Abraham, Ako na nga. ako na. Ah. O, di ibig sabihin, ay si Jesus ay naroon na. Bago pa si Abraham may panganak. Ah. O, sino sa chronology sa Biblia, sino bang nauna? Si Abraham. Pagkatapos na ipanganak si Jesus. Pero nung dumating si Jesus, sabi ni Jesus, bago pa nga si Abraham, ako na. Bago pa nga si Adam, siya na eh. Oo. Yun ang... So yun yung napakalaga. Na kailangang makita natin ang kahalagahan ng sinasabi ni Juan na yung verbo na yan ay pre-existence. Ayan ang napakagandang punto dalawa dyan, Pastor. Pre-existence ang verbo na yan. yung logos na yan. Yung logos na yan. At yung logo na yan, pangalawa, monogenes yan. Walang katulad. Unique. Oo. Tayong mga tao, lahat din naman tayo unique pero may katulad pa nga tayo Oo. Pero siya walang katulad. In fact, yung Trinity, hindi siya katulad. Bakit? Completely, siya lang kasi ang merong katauhang tao. Tao. Oo. Oo, siya lang ang may katauhang tao, kaya walang katulad talaga siya. Bagaman siya ay tao, na He is not only dwelt among us, but He become one of us, but He is unique. Ang tawag niyan, He is incredibly unique. Parang ini-imagine ko, Pastor, na ito'y, halimbawa, ako isang tao nga. Tapos yung langgam. O, di ba? Yung langgam ay nagmamarchang papuntang impyerno. Kita mo yung papuntang apoy na. O, paano mo, kahit ganun-ganunin mo, kung anong gagawin mo, yung langgam, at didiretso pa rin doon. Dito pa rin sa apoy. Pero, kung maging langgam ka, at sabihin mo sa kanya, at maintindihan ka niya, o yun. So ito, iyan ang comparison na pwede nating ihalintulan. Oo. Pero napakalayo iyan kung ating ikumpara sa isang Diyos na magkatawang tao. Yun. Katawang tao para Magkatawang maintindihan natin. Para lang maintindihan. Sapagkat na-misinterpret ng mga teachers nung araw na-misinterpret nila. Biruin mo, napakaraming prophecy noon, Pastor. Pero kung sino pa yung nag-aral ng prophecy, hindi pa nila naintindihan. Ang maganda nga dito lahat ng mga bagay sa Bible Scriptures
lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Paano mo sabihin siya ay nilalang kung ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya? Oo. Kaya nga sa Kolosas, ang binabanggit diyan, that is the theology of authority, not on the chronological order. Anong prueba diyan? Biblical basis, verse 16. Sinabi, nasa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay ginawa. Okay. So, ang pagkatao ni Kristo ay doon mo siya makikilala kung sino ang Diyos na nagmamahal at nagliligtas at nagpapatawad at naghanda ng kaharian sa langit na bayan. Kasi dito nga sa buhay, ang sabi ni Pablo, kung gusto mong makita kung anong hitsura ng Diyos physically, Kolosas 2:9, tingnan mo si Kristo. Bakit? Siya kasi yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. At sinabi niya, versikulo 9 sa Kolosas 2, na siya yung larawan na sa katawan ng Diyos na hindi nakikita. The fullness of the deity is in Christ bodily. Tama yun. Kasi sabi niya kay Tomas hindi mo ba nakita ang Ama? Kung nakita mo na ako, ay ako na yun. kita mo na ang Ama. Ibig sabihin, kung ang mga tao ay hindi kasi nakikita ang Diyos Nasa isip lang yan. Ay hindi. Bakit? Nakita natin kay Kristo. So kung gusto mo makita ang Diyos, nasa kay Jesus. Kay Jesus. Kung makita ang ugali ng Diyos, kay Jesus. Kung makita ang katawan ng Diyos, kay Jesus. That is the expression of invisible God bodily. Siya yung finished product ng Diyos. Ito yung buhay. Si Jesus. Na para talaga maintindihan ng mga tao kung ano ba ang Diyos sa katawan, ano ba ang Diyos sa ugali, ano ba ang Diyos sa pagmamahal, ano ba ang Diyos sa kanyang kabuuan na mahagip sa kaalaman ng tao na nahulog sa pagkakasala ay makikita natin sa katauhan at persona ng ating Panginoon Hesus. Kaya nga sinasabi diyan, Pastor, sa pangalawang punto, Jesus is the light. Kaya napakaganda nito na ang una dito ay Jesus is the life. Si Jesus ang buhay. Doon sa prologue na sinasabi ng ating leksyon kung sino ang ating Jesus para makilala natin ang Diyos. So kung gusto mo makilala ang Diyos, na kay Jesus. Ngayon naman dito ay inalimbawa ng Panginoon Diyos si Jesus na siya ang ilaw. Yun yung pangalawang punto na ating pag-aaralan. Dahil inahalin tulad ni Apostol Juan, mga kapatid, pupunta tayo sa pangalawang punto. Inahalin tulad ni Apostol Juan si Jesus hindi lang sa isang buhay na sinasabi ni Pastor, yung unang punto, kundi inahalin tulad ni Apostol Juan si Jesus na siya yung isang liwanag, na siya rin ang ilaw, na ang ilaw nagliliwanag. Napakaganda nito sapagkat isa sa mga napakahalagang kailangan ng buhay ay yung liwanag. Hindi ka mabubuhay kung walang liwanag. Apat yan tinutukoy dito sa ating leksyon Yung liwanag, yung hangin, yung tubig, yung pagkain. Mga basic needs yan. Lahat ng mga ito ay na kay Jesus. Kaya tinutukoy dito ang isa lang sa mga napakahalagang apat na kailangan ng buhay ng tao para mabuhay ay yung liwanag. So, yung liwanag ay inahalin tulad sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga't sinasabi dito sa John 8:12, basahin natin. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Napakaganda nito. So kung sino mang tao ang manampalataya kay Jesus, pumasok na sa kanyang puso ang ilaw ng buhay. So,
bawat isa sa atin, kung tayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, pumapasok na, naliliwanagan na tayo sa kanyang liwanag ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, kung nakay Kristo ka at nanampalataya ka, naliwanagan ka na ng kanyang buhay na walang hanggan. Kaya nga, siya, sinasabi niya, hindi lang siya yung magbibigay ng liwanag, hindi lang siya yung liwanag, kundi siya ang pinaugat Nung liwanag. nung liwanag. Siya mismo ang liwanag. Oo, siya Kaya ang pag liwanag. nandyan siya sa buhay, Siya maliwanag. ang liwanag. Maliwanag ang buhay. Kaya nga sinasabi niya Mas dito. maliwanag pa sa Meralco. Oo. Kaya nga sabi niya, kung sino mang taong maniwala sa ating Panginoong Hesus na siya ang liwanag at ilaw ng buhay, lahat ng mga mananampalataya sa Kanya ay mga anak ng liwanag. Yun ang sinasabi niya dito sa John 12:35-36 na sino mang manampalataya, siya ay mga anak ng liwanag. Subalit, ganun pa man na ang Panginoong Hesus ay nahihalin tulad sa isang liwanag na nagliliwanag ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ng mga taong ayaw tumanggap sa liwanag dahil gusto nilang mabuhay sa kadiliman. Dahil lahat ng mga tao, oo, may umiibig sa liwanag at may umiibig din sa kadiliman. Na ayon sa kanilang pag-ibig, nagbubunga ito madali sa liwanag o sa kadiliman. Kaya nga't ang bawat isa sa atin ay tinatawag tayo ng Panginoong Hesus ayon sa banal na kasulatan kay San Juan na mabuhay sa liwanag, manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang bawat isa sa atin ay huwag mag-iwas doon sa pamumuhay ng kadiliman, na ang kadiliman ay tinuturing natin na the power of darkness, na ang nangunguna nito, ang kapangyarihan ng kaaway, ang ating kaaway na si Satanas, na ang bawat isa sa atin ay umiwas dito sa kadiliman. Mayroong ang kwento na, pastor na nag-away yung kadiliman at saka liwanag. Naghamunan sila. Sabi nung dilim ay, wala, hindi mo ako kayang abutin. Sabi niya. Ay sige, subukan mo kung hindi kita kayang abutin. Yun nga, tumakbo ang dilim. Hinabol ng liwanag. Sabi ng liwanag, nasan ka? Nandito ako. Lahat naman ang pupuntahan ng liwanag ay matatalo ang dilim. Kaya kahit saan ka pumunta, kung dilim ka man, maliliwanagan ka, matatalo ka. Kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, wala na ng dilim. Kaya sinasabi dito sa banal na kasulatan na tingnan nyo sa versikulo 5, dahil inenintulad ng Panginoong Hesus na siya ang buhay. Pagkatapos sinabi mo na ang buhay na ito ay isang liwanag sa mga tao. Pagkatapos sinabi niya sa versikulo 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. So, ni kailanman sinasabi ng banal na kasulatan na hindi mananalo ang kadiliman sa liwanag. Ganon din, kaibigan, ang mundong ito na ating sinasakabuhayan, ni kailanman hindi mananalo at magtatagumpay ang kadiliman o gawa ng kasalanan. Sapagkat narito na ang ating Panginoong Hesus na buhay na hindi lang isang buhay, kundi isang liwanag na magliliwanag sa bawat isa sa atin. Napakaraming mga taong hindi nakaintindi patungkol dito. Sa salitang si Hesus ang siyang liwanag. Sapagkat nung
nung nagsalita si Jesus na siya ang liwanag, maraming hindi nakaintindi. But sinabi niya, unang-una, gibain mo ang templo at 3 araw, Tatayo ko. itatayo ko. Ay, maraming hindi nakaintindi. Sapagkat ang isipan ng mga paresyo at mga alagad ay yung mga material na mga bagay. Ngunit si Jesus ay nagsasalita patungkol sa isang liwanag na espiritual na magkakaroon ng bawat isa sa atin na totoo na noong namatay nga si Jesus, tapos siya ay nabuhay pagkatapos ng 3 araw, anong nangyari? Naintindihan na ng mga alagad kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Jesus patungkol sa espiritual na buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga ito na pangalawang punto na si Jesus ang siyang liwanag sapagkat dumating na ang pagkaintindi ng bawat isa sa atin kung sino siya sa ating buhay, Pastor. Napakaganda yung presentasyon ni Juan, Pastor, no? Na hindi lang si Jesus buhay, siya pa ang liwanag. Ang liwanag kasi, buhay ka nga, kung wala ka namang liwanag, mahirap yun. Mahirap yun. Although may mga taong nabubuhay sa dilim. Oo. Physical na nabubuhay sa dilim, mas madali pa yon. Bakit? Ay, meron ngang, kilala mo yung ating kasamahan natin, si Brother Andrew, yung pianist. Nung in-interview siya papuntang Amerika, ang sabi nung immigration officer, why do you want to go to US? Ang sabi niya, I want to have sightseeing. Na-approve. Ang akala nung immigration officer ay magpapa-opera siya. Kasi bulag nga eh. Pero mas madali yung bulag ka physically, pero naintindihan mo ang liwanag na si Kristo. Kaysa hindi tayo bulag physically, pero hindi naman natin naintindihan, Pastor, ang liwanag na si Kristo, walang mapupuntahan ang buhay. Walang mapupuntahan ang buhay. Mas maigi pang bulag physically, madilim ang iyong buhay physically, pero sa iyong pamumuhay at relasyon kay Kristo, nakita mo na si Kristo ang liwanag ng iyong buhay at siya ang gabay ng iyong daan sa araw-araw na pamumuhay. Totoo yan. Na ang bawat isa sa atin ay mabuhay din sa liwanag sapagkat si Jesus ang liwanag ng ating buhay. Ay papunta na tayo sa pangatlo, Pastor. Pagkatapos na naintindihan natin na si Jesus ang buhay, na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, magkaroon ng buhay. Pangalawa dito ay si Jesus ang ilaw, na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay maliliwanagan siya ng ilaw ng buhay na walang hanggan. At hindi mabubuhay sa kadiliman. Ang pangatlo dito ay, pag-usapan ni Pastor ay, siya, si Jesus, ang pag-ibig. Pag-ibig. Oo. Napakahalaga itong topic, Pastor, na pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig, ito ang tema ng lahat. Tema ito ng mga talk show, tema ito ng mga kanta, tema ito ng lahat ng usapin sa mundo. Sapagkat love in itself is the highest ethics. Pero kung titingnan natin ang banal na kasulatan, mga minamahal at mga kaibigan, ano ba talaga ang pag-ibig? Mali nga yung tanong na ano ba ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi bagay, ni hindi siya prinsipyo. Ang pag-ibig, Pastor, ay isang persona. Basahin daw natin ang 1 John 4:8. Anong sinasabi tungkol sa pag-ibig? Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, para maintindihan ito, gustong ipakita ng Diyos kung ano ang pag-ibig na ito in the person of Christ. At napakahalaga, Pastor, na ang pagpakita ng Diyos, hindi siya kagad-agad. In fact, pinatunayan yan, Pastor, doon sa kapanahonan ng buhay ng mga Israelita sa panahon ng Exodus. Tingnan natin ang Exodus 25 verse 8. Kung titingnan mo, Pastor, ang Exodus 13:20-22, noong ang mga Israelites ay lumabas mula sa Ehipto hanggang papunta sila sa Promised Land. Diba sinasamahan sila ng Ilaw. pillar of fire in the day, in the night, at saka pillar of clouds during the day. Ano bang purpose nun? Yung pillar of fire, para makita nila ang liwanag. 24 hours silang nagtatravel.
Gabi, nandyan ang presensya ng Diyos. Pillar of fire. Sa panahon ng araw, para hindi sila mainitan, nandyan ang presensya ng Diyos. Pillar of clouds. Pero maliban sa presensya ng Diyos dyan, Pastor, at mga minamahal na katakasubaybay, nagpagawa ang Panginoon ng espesyal na sanktuaryo. Bakit nagpagawa siya ng espesyal na sanktuaryo? In-explain yan sa Exodus 25 verse 8. Anong sabi? Igawa nila ako ng isang santuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Para siya ay tumira sa gitna nila. Yan, Pastor, ay prepare ng Diyos the concept of dwelling in the midst of His people in order that the people of God will be prepared, that when Jesus will come, they will understand the meaning of dwelling in their midst. Kaya nga sinabi ni Juan sa Juan 1:14, anong sabi dyan, Pastor? Juan 1:14. At naging tao ang salita. Ang salita ay naging tao. At tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Puspos na biyaya at katotohanan na tumira na kasama nila. Kung sa unang tipan ay tumira ang presensya ng Diyos in the form of fire in the sanctuary, at this time, in the person of Christ, living among the people. Kaya ang sabi niyan, Emmanuel. Emmanuel, God is with us. May ganyang patutuo din, Pastor, si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Hebro, sa Hebro 1:1 at 3. Pakibasa daw, Pastor. Anong sabi niya sa aklat ng Hebro tungkol sa paksa na yan? Na ang pananaw ni Pablo at ni Juan ay magkahalintulad tungkol sa pagpapakita ng ating Panginoon sa pagiging katawang tao para maipakita at mapahayag ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan. Siya ang kinaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Kita mo dyan, Pastor, napakaliwanag ang sinabi ni Pablo. Siya ang nagbibigay kaliwanagan kung ano ang pag-ibig. Kung ano ang pag-ibig. And in fact nga, yung pag-identify ni Juan na siya ang kordero ng Diyos. Kung titinan mo doon sa Juan 1:29, nung nakita ni John the Baptist na si Kristo ay naglalakad, ano ang sabi niya sa Juan 1:29? Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung kordero dyan, Pastor, hindi lang ordinaryong kordero, kundi yung kordero na sinasabi sa Exodus Kapitulo 12, 3 hanggang 14, kung basahin natin, pero mahaba dyan, yan yung tinatawag na the Passover Lamb. Passover Lamb. That is a very unique symbolism of Christ. His role, not only of love, paano ba napakita ang pag-ibig ng Diyos? Napaipakita, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pag-redeem. Sa kanyang pag-redeem. Tingnan daw natin ang 1 Pedro 1:18 at 19. At ikukunik natin yan, Pastor, sa napaka-popular na verse ng banal na kasulatan sa John 3:16. Kahit siguro hindi na natin bubuklatin ang banal na kasulatan, memorize na yan ng lahat. Itong pag-ibig ng Diyos ay ipinapahayag niya sa pamagitan ng pagtubos sa sangkatauhan na maniniwala sa Kanya.
1 Pedro. 1 Pedro 18 at 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa iyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ang kordero na ito ay walang kapintasan at walang dungis. Na ito ang pag-ibig na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. At ang sinabi ng ating Panginoon, sabi ni Juan sa Juan 3:16, ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Walang katulad. Bugtong yan. Bakit? Upang mahayag ang pag-ibig, maliban sa pag-ibig na ipinapahayag. Ano pa ang pinapahayag? Gustong ipipahayag ng Diyos ang kanyang glory or ang kaluwalhatian, sabi ni Pedro. Yan din ang sabi ni Juan at sabi mismo ng ating Panginoong Diyos nung siya'y nanalangin. Tingnan natin ang Juan 17, versikulo 5, Pastor. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Bago nagkaroon ng sanlibutan, nandyan na si Kristo na may taglay ng kaluwalhatian. Na ang kaluwalhatian na yan ay pinapahayag sa pamagitan ng pag-ibig. Kung ating pansinin, Pastor, mula nung panahon ng mga Israelita, nagpapakita siya dwelling in the sanctuary. At ngayon, hindi yun sapat. Nagpapakita siya sa pamagitan ng katauhan ni Kristo. Literal na nakita nila. At ngayon naman, nagpapakita siya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Yun yung tinatawag ni Juan na baptism of Holy Spirit. Huling talata, titingnan natin, Pastor, tungkol sa pag-ibig. Sa Buhat 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon, sa pamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo, that is the time that the presence of God is not limited only in the place where Christ existed, but it is also in every heart of every person na naniniwala sa Kanya. So titingnan natin pagkasunod-sunod, Pastor. Sa sanctuaryo, special presence in the sanctuary. Sa pamagitan ng prophecy, darating siya in the person of Christ. At wala na si Kristo sa buhay na physical, ipinapadala niya or pinadala niya ang banal na Espiritu. So sa time na yon, limited chronologically yung existence of the presence of God ni Kristo. in the presence of the sanctuary at the time. Although, that is limited in a place na makikita nila, but in terms of power and encompassing, unlimited. Pero makita nilang special, especially during the time of atonement, na nandun ang presensya ng Diyos, dwelling in the sanctuary. Ngayon naman, pagdating naman ni Kristo, nakikita nila yung katawan mismo. Ay, ito pala ang itsura ng Diyos. Ito pala lumakad ang Diyos. Ito pala ang katauhan kung ano ang Diyos. Ipinapakita yung hindi nakikita na Diyos. At ngayon naman, ibinabalik niya sa sitwasyon na hindi na naman nakikita ang banal na Espiritu, pero hindi na limited in a certain place, kundi sa bawat tao na naniniwala. Dahil Espiritu na nga. Naniniwala. So, ganyan ang pag-ibig natin, Panginoon Hesus. Ipinapakita niya unti-unti para maintindihan talaga ng bawat isa. Napakaganda ang sinasabi ng banal na kasulatan sa proverbio na ang katotohanan ay maibigay na hindi yung biglaan, kundi kagaya ng isang liwanag ng araw na dahan-dahan na maliliwanagan ka. Kung babigla ka, ay hindi mo na matatanggap. Hindi mo na kayang tanggapin. Ganon ang katotohanan na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Na ang Diyos, sabi mo kanina, ay noon ay nagpapakilala sa pamamagitan ng iba't ibang mga paraan. Dumating sa santuaryo, doon nila nakikita kung sino ang Diyos. Pagkatapos, sa Bagong Testamento,
Yun na, embodiment na ng Diyos. Ah. Although, itong mga ito ay embodiment pa rin ng Diyos. Pagdating ni Kristo, siya na. Katawan Gumagalaw na. mismo. Katawan na. Katawan na. Pag alis ni Kristo, papunta sa langit, Banal na espiritu. banal na espiritu. Pero si Jesus, limited yung kanyang, sabi mo kanina, limited yung kanyang Physical pagtira. existence. Oo, physical existence dito sa lupa. Diyan lang sa Israel nung unang panahon at sa ibang mga bansa. Nakarating niya. Pero ngayon, banal na espiritu na. Lahatan na ito. Kahit saan. Oo, Individual kahit na. oo. Pero mahalagang makita natin, Pastor, na yung pag-ibig na inaalok ng ating Panginoon Jesus, inaalok niya sa lahat. Mhm. Inaalok niya sa lahat. Pero ang makakatanggap lang nito, sapagkat relasyon yan inaalok na pag-ibig. Oo. Sa 1:3-16, ang sabi diyan, yung naniniwala lang ang mariredeem. Mhm. Yung naniwala. Yun din ang sinabi ng 1 Pedro, yung binasa natin kanina. Oo. So, ibig sabihin, mga kaibigan, bagaman inaalok ng Diyos ang pag-ibig, ang buhay, at ang liwanag, kung hindi natin tanggapin, ay hindi rin natin mapakinabangan. Hindi rin natin mapakinabangan yan. Sapagkat ito ay relasyon na ino-offer ng ating Panginoon Jesus. Napakaganda. Sapagkat tinatalakay natin dito na ang Diyos ay pag-ibig. Na kung siya ay pag-ibig, siya ay nagpapakita ng pag-ibig na tunay ng bawat isa sa atin para malaman natin kung papaano umibig at kung papaano ang pag-ibig ay umiiral sa bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo marunong umibig. Oo. Hindi natin alam umibig. Pero ang Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo ay ipinakita niya ang tunay na kalagayan o estado kung ano dapat ang pag-ibig ng bawat isa sa atin. Kaya nga't napakahalaga, kaibigan, na ang leksyong ito ay makikilala natin ang tunay na Diyos sa pamamagitan kay Jesucristo. Oo, wag natin lang sabihin siya ay tao. Tao nga, paniwala naman tayo eh. Pero siya ay Hindi nagkatawang siya- tao na mayroong pagka-Diyos. Tao siya, pero hindi siya tao lamang. Oo. Ayun ka ba? Medyo naano nga ako dito sa bandaan, napakaraming debate, Oo. Pastor Oo. Napapatunayan na si Kristo ay Diyos, si Kristo ay tao. Hindi naman debatable yun Maging debatable lang yan kung sasabihin na si Kristo ay tao lamang. Oo. Sapagkat wala kang mabasa kahit isa sa banal na kasulatan na nagsasabi na si Kristo ay Tao lamang. tao lamang. Wala. Maraming sinasabi si Kristo ay tao, sapagkat siya ay tao. Pero wala kang mababasang si Kristo ay tao lamang. Sapagkat hindi siya tao lamang. Siya ay nagkatawang tao. So, malaking bagay yan na maintindihan ng bawat isa sa atin, Pastor. Dahil dito pag-isipan natin, kaibigan, ang mga alagad na nakakita at nakarinig, nakahawak kay Jesus, sinasabi nila na si Jesus ay tao nga, pero Anak siya ay ng Diyos. anak ng Diyos. Oo. Hindi nila sinasabing tao lamang si Kristo. Wala kang makitang Na lamang. hindi Diyos. Hindi rin. Kundi ang nagsasabi na hindi kinikilala si Jesus, bagkus siya ay tao, maraming mga hindi kumikilala kay Jesus na Diyos. Sino yung mga yon? Yung mga Parisyo. Yung mga hindi naniwala kay Jesus noong unang panahon nung naroon siya sa Israel. Yun yung mga Parisyo. Hindi nila kinikilala si Jesus na siya ay Diyos. Although, nakikita nila siyang tao. So, Sinasabi nilang tao, yun yung mga taong hindi naniniwala, ang sabi nila, tao lamang. Pero itong mga nagbibigay ng patutuo, kahit nga yung mga Parisiyo, hindi mo mabasa sa banal na kasulatan na nagsabi sila na ikaw ay tao lamang. Kundi sinabi nila, ikaw ay anak ni Jose at ni Maria. Sapagkat hindi nila maipaliwanag or mapagtanto kung ang isang tao lamang, yung nakaraang lesson natin, bakit nagagawa niya ang gantong mga kababalaghan? Kaya yung taong bulag na pinagaling, sabi niya, aba, ay isipin niyo ng gusto niyo sabihin. Sabihin niyo ng gusto niyo sabihin. Isipin niyo ng gustong isipin. Basta para sa akin, ako'y pinagaling niya. At kung siya ay hindi galing sa Diyos, ay hindi niya magagawa ang bagay na ito. malaking bagay, Pastor, ang mga setas na pinababasa mo sa akin na nakikita natin at naliliwanagan tayo na hindi lang nga tao si Kristo, kundi
dito sa versikulo 3, Pastor, ang liwanag. At saka sa Kolosas, na sinasabi dito na dalawang mga magkakasunod-sunod na teksto. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. Na kung wala siya, hindi nagawa ang anumang bagay. Oy, na tapos ginawa. sasabihin mo na Tapos- siya ay ginawa. Hindi. Siya nga ang may Oo. gawa eh. Paano siya gagawin? Oo. Siya nga ang may Madaling gawa. bagay ito. Ah. Tapos sabi niya dito, ang salita, sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. Yung Diyos Ama. Oo. At ang salita ay Diyos. Diyos. May sabihin, meron siyang distinct personality separate from the Father. O, pagkatapos sa 14, sinabi niya dito, napaganda yung sinabi mo, na at naging tao ang salita at tumahang kasama natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya. Itong salitang tumira na sinasabi mo dito, yun yung doon sa santuario. Sa sanctuary, tumira din siya. Oo. Para makita nila ba na, sabi niya, create in me a sanctuary so that I will dwell. Oo. Pero sa kabila ng ganun, Pastor, hindi na-pick up ng mga pari mismo, ng mga nag-o-officiate doon sa sanctuaryo. Kaya mabuting balita ito, kaibigan, na napakaliwanag ang mga setas ng banal na kasulatan na si Jesus ay nagkatawang tao at siya, ayon sa banal na kasulatan, ay Diyos na nagkatawang tao. Purihin ng Panginoong Diyos na si Jesus ang siyang tagapagligtas na naghanda ng bawat isa sa atin sa langit na bayan upang ang sinumang manampalataya at sumunod sa kanyang kalooban ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang liwanag. Ayon sa ating 3 leksyon o 3 punto, ay una, si Jesus ang buhay. Si Jesus, pangalawa, ang liwanag. At si Jesus ang pag-ibig. Purihin ang Panginoong Diyos na nawa pagpapalain ng bawat isa sa atin. Bago tayo mananalangin, ay makakarinig po tayo ng isang awitin ng napakagandang bilang para sa ating Panginoong Diyos. Hingin natin si Pastor Salo sa kanyang panalangin. Hindi mo ba alam kapag ika'y nakararamdam ng paghihirap kainan sa puso mo? Hindi mo rin batid sa kasiyahan may balakid, ngiti ay mababawi sa iyo.
sarili kong ito, Panginoon ko. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Basta't buksan mo lang ang iyong puso. Buksan mo ang puso ko, kalooban kahit narang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, ipagpatawan mo ang sarili ko dahil sa kasalanan ko. Patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Patawarin at linisin. Dakilang Diyos na mapagmahal sa lahat, marami pong salamat sa inyong patutuo sa amin sa pamagitan sa pag-aaral ng aming leksyon. Na kayo ang buhay, kayo ang liwanag, at kayo ang pag-ibig. You are the life, the author of life, and you are the light and the giver of life. You are also the God of love. Nawa, mahal na ang mga pangako na ito at patutuo ng banal na kasulatan ay magbibigay sa amin ng inspirasyon habang kami ay nabubuhay at patuloy na maglilingkod sa inyo. Sakali man kami nagkulang at nagkasala sa inyong banal na harapan, kami po inyong patawarin. Ito pong lahat aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Purihin ang Diyos, kaibigan, sapagkat napaganda ang ating pinag-uusapan. Pagpapalain ka ng ating Panginoon Diyos. Patuloy kang susubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos. Tayo ay nagmamahal lahat sa Kanya.